Isa lang ang dahilan kaya nagtungo sa Amerika si Leia. Hanapin ang ina na ang naiwan sa kanila ng tatay niya noong 10 taong gulang pa lang siya. Napakarami ng nais niyang itanong dito. Ngunit mag-expire ng visa niya, hindi pa niya ito nakikita. Napipilitan siyang sundin ng payo ng kaibigan niya. Magpakasal sa isang citizen doon. Pero kailangan komportable rin siya sa lalaking mapipili niya at dapat ay walang emosyong involved. Sa gayon, hindi sila mahihirapang maghiwalay. Nakilala niya si Nick. Nang malaman itong problema niya, he readily agreed to marry her. Eto pa nga nagpumilit na pakasalan siya kaysa sa kung sino pa raw ang mahanap niya. Kaya lang nasirang isang kondisyon niya. Pigilan man niya ang sarili, sangkot ng damdamin niya. Hindi pa man nagsisimulang pagsasama nila, ay in love na yata siya rito. Paano nga bang hindi, gayong ngiti pa lang nito, ay apektadong-apektado na ang puso niya. Talaga bang tuloy na tuloy ng pag-alis mo, Leia? Malungkot na tanong ng tita Nemia sa kanya. Tumango siya. Nakapasa na po ako sa interview sa US Embassy. Hinihintay ko na lang po ang plane ticket mula sa employer ko. Sinamantala niya ang pagiging in-demand ng mga nurses sa US kaya kagad siyang nag-apply. Sunwerte naman siya dahil natanggap kagad siya sa isang nursing home. Hay naku Leia, siguradong mamimiss ka ni Mama. 1 taon ka rin niyang naging private nurse mula nung ilabas namin siya ng ospital. Sinulya pa nitong ina na natutulog sa kama. Mamimiss ko rin po si Lola Deli, sagot niya. Diabetic ang matanda, naging pasyente niya ito sa Makati Med. Nang i-amputate ang kaliwang binti nito sanhing komplikasyon sa sakit nito. Hinikayat siya ng pamilya nitong manilbihan bilang private nurse ng matanda. Tinanggap niya yon dahil bukod sa magandang pasweldo ay maayos ang pakikisama ng mga ito sa kanya. Huwag nang idagdag na libre din siyang mag-apply para makapangibang bansa na hindi niya basta magagawa ko sa ospital siya nagtatrabaho. Saan nga ba sa Amerika ang punta mo? Maya-maya ay tanong nito. Sa Georgia po, sagot niya. Doon nakabase ang pamangkin ko. Tamang-tama dahil uuwi siya sa susunod na linggo. Ipapakilala kita. Mabuti na yung may kakilala ka roon para in case of emergency ay meron kang matatakbuhan. Sandali itong nag-isip. Ang mabuti pa ibigay ko na rin sa yung address niya. Hindi na nito hinintay na sumagot siya dahil agad itong tumayo. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang loob ng kwarto ni Lola Deli. Mistulan na yung isang hospital suite. Ang kama nito'y pinalitan na ng hospital bed. May oxygen tank sa isang sulok para gamitin kung kinakailangan nito yon. Kung tutuusin ay malakas naman ang matanda, ngunit madalas na umatake ang depression nito dahil hindi pa rin ito matanggap na pinutulan ito ng binti. The room had been the old lady's home for almost a year. 8 to 5 ang duty niya roon at totoong napamahal na sa kanyang matanda at ang mga kapamilya nito. Pasensya na Leia, nahirapan akong hanapin ang address ng pamangkin ko. Boses ni Tita Nemia ang pumutol sa pagsisentimiento niya. Okay lang po. Kinuha niyang papel na inabot nito. Nick Malabanan, malakas niyang basa. Lalaki palang pamangkin na sinasabi nito. Huwag kang mahihiyang lumapit sa kanya kung may kailangan ka. Will you still be here sa susunod na linggo para maipakilala kita? Hindi ko po sigurado tita. Uuwi po ko sa amin sa La Union at doon ko na lang hihintay ng tawag ng agency. Sagot niya. I see. Tumangutango ito. We'll really miss you, Iha. Sana'y balitaan mo kami kapag naroon ka na. Huwag po kayong mag-alala. Lagi ko po kayong babalitaan ni Becky tungkol sa akin. Best friend niya si Becky. Ito rin ang kasama niya sa inuupahang apartment. Naipakilala na niyang kaibigan sa mga ito. Always take care. Nasa boses ni Tita Nami ang lungkot. I will. Ayaw man niya ibahagyang nabasag ang boses niya. Ang pamilya nito ay parang pangalawang pamilya na niya sa Maynila. Ang tunay niyang pamilya ay nasa La Union. Nang yakapin siya nito ay yumakap na rin siya. She just wish. Hiling niya na sana'y makatagpo siya sa Amerika ng mga taong kasing bait na mga to. May bisita kasi baba Leia, sabi ni Becky nang puntahan niya ito sa silid nila. Sino? Tanong niya. Nag-e-empake na siya ng mga dadalhin niya sa Amerika. Nakaschedule ng flight niya sa susunod na linggo. Sino pa? E di masugid mo manliligaw. Sagot nitong upo sa gilid ng kama. Ang tinutukoy nito si Dr. Ronnie Salazar, isang surgeon sa hospital na pinapasukan niya dati.
Halos kalahating taon itong nanliligaw sa kanya. Hay naku, Leia, kung ako ikaw ay sasagutin ko na lang si Doc. Aba, hindi mo na kailangan pumunta sa Amerika para magtrabaho dahil nasisiguro kung buhay reyna ka sa piling niya, sabi nito. Alam mong hindi lang ang pagkita ng malaki ang dahilan kung bakit gusto ko magpunta sa Amerika. Sagot niya, natigilan to. Seryoso ka ba sa gagawin mong paghahanap sa nanay mo? Tumango siya. Best friend na niya ito noong college pa lang sila kaya alam nito mga sekreto niya. Baka hindi mo alam kung gaano kalaki ang Amerika, iha. Nanlalaki ang mga matang tanong nito. Aba, baka hukluban ka na hindi mo pa nasisilayan. Ni kuko ng nanay mo. Isa pa hindi mo alam kung saan yung nakatira doon. I have a lifetime para hanapin siya. Determinadong sabi niya. 10 taon siya noong umalis ang nanay niya at iniwan silang mag-ama. Naroon ang pangakong babalikan siya pero hindi na ito bumalik. Kung sakaling matagpuan mo nga, paano kung hindi ka naman niya makilala? 15 years kayong hindi nakita, ni wala kayong komunikasyon sa mga taong yon. Patuloy nito. Inilis niya ang suot na t-shirt para ihanda ang makinis na likod. Imposibleng hindi niya ako makilala kapag ipinakita ko sa kanyang birthmark ko. Nakakatiyak na sagot niya. Para na niyang nakikita ang hugis pusong pulang balat sa kaliwang balikat niya. Bakit ba kasi gusto mo pa siyang makita? I mean, you managed for 15 years na wala siya. Hindi pa rin kumbinsidong sabi nito. Marami akong gustong itanong sa kanya. Like what? Like, kung bakit niya kami iniwan, kung bakit hindi niya tinupad ang pangako niyang babalikan niya ako. Lumambot naman ng itsura nito, agad itong lumapit sa kanya. Forget I ask, alon nito. No matter what happens, kung tanggapin ka o hindi ng nanay mo, always feel free to come back here. Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo na mas maraming nagmamahal sa'yo dito kaysa doon. Tumango siya. Bumaba ka na, tsak na naiinip na roon si Doc. Pagtataboy nito sa kanya. Ikaw na muna kayang humarap sa kanya. Hay naku Leia, wag na, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at nasabi ko na sa kanya kung kailan niya ang proxy. Don't hesitate to call me. Binuntatan nito yun ng tawa. Hoy, joke lang yun ha. I know, napangiti na rin siya. Hindi niya napigilang mahawa sa likas na pagkamasayahin nito. Pero kung seseryosohin mo, okay lang sa akin, pahabol nito. Sira ka talaga, nailang na sabi niya. Tiningnan muna niya kung maayos ang itsura niya sa salamin. Hindi dahil gusto niyang magpaganda para sa bisita niya kundi nakagawian niya na yon. So, when are you leaving? Malungkot na tanong ni Dr. Ronnie Salazar nang upo si Leia sa sofa. Nakatabi ng inuupuan nito. Next Sunday ng flight ko, sagot niya. Mapait ang ngiting sumilay sa mga labi nito. What is it about America that you're all dying to go there? Alam mo na siguro kung anong sagot dyan. Earning dollars money? Hindi niya mabigyan ng pangalan ng nasa boses nito. I just can't understand kung bakit kailangan pa mag-ibang bayan para kumita ng pera. Napatingin siya rito. He was a picture of a man who had never experienced hard work. Makinis na makinis ang kutis nito. Kung maputi siya ay mas maputi ito sa kanya and she didn't like men with fair skin, parang kulang sa masculinity. Dumakot tingin niya sa mga kamay nito. Hugis kandila ang mga daliri nito. Maybe that was the reason kung bakit hindi nito maintindihan na may mga taong magpapakamatay makapunta sa ibang bansa para lang kumita ng dolyar. Hindi nito kailangang maghirap para guminhawa ang buhay. Napailing siya. She couldn't help comparing their fingers. Mas mapagkakamalan pang sa babae ang daliri nito kaysa sa kanya. Another rejection ha? Ang boses nitong pumutol sa pag-iisip niya. I beg your pardon? I was asking you out on Saturday. Hopeful na sabi nito. Hindi niya maintindihan kung bakit parang natuwa pa ito na hindi siya nakikinig sa sinasabi nito. Come on Leia, sana'y mapagbigyan mo naman ako bago ka umalis. Saan ba tayo pupunta? Kinapa niyang damdamin. She was hoping to find the excitement sa pag-anyaya nito sa kanyang lumabas. Pero wala siyang maramdaman. A-attend ako sa wedding ng pinsan ko. Gusto ko sanang ikaw ang kasama ko. Sagot nito. Hindi ko alam. Disappointment ang nabasa niya sa mukha nito nang sabihin niya yon. Do I have to say please? Nakikiusap na tanong nito. Sandali siyang nag-isip. Naawa naman siya rito. Maraming beses na siya nitong niyaya. Ngunit minsan man hindi niya ito napagbigyan. Sabi nga ni Becky, hindi raw siya nito maintindihan kung bakit niya tinatanggihan si Ronnie. He would be a perfect boyfriend daw, sabi pa nito.
Sana'y mapagbigyan mo naman ako bago ka umalis. Pinigilan niya sarili niyang magpakawala ng isang malalim na hininga. Okay, I'll go with you, sagot niya. Saan ba gaganapin ang kasal? He beamed at her. Sa Laguna, marahil sa katuwaan ay nahawakan itong kamay at masuyo yung pinisil. You don't know how much you made me happy. Isang tipid ng ngiti lang sinagot niya. Disimuladong binawi niyang kamay sa hawak nito. It wouldn't hurt her kung pagbibigyan niya to. Ako na lang ang kukuha ng food natin. Pagbubuluntaryo ni Ronnie. Sige, sagot ni Leia. Nang maiwang mag-isa ay ginala niyang mga mata sa paligid. Halatang pulos mayayaman ang naroon. She could guess with the way they dressed and acted. Napangiti siya nang dumako mga mata niya sa mga ikinasal. The bride was radiant and looked very beautiful. She looked contented and very happy. At paano nga bang hindi ito magiging masaya kung napakagwapo naman ang napangasawa nito? Any woman would be proud to have him as a husband. Napabuntong hininga siya. Love was in the air. Nagra-radiate yun mula sa mga bagong kasal. Napalingon siya sa mesang nakalaan para sa mga secondary sponsors. Pakaramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula roon. She searched the table. Wala naman siyang nakitang nakatingin sa kanya. Then she moved her eyes to the left at nasa lubong niya isang pares ng itim na mga mata. May makapal na mga kilay at prominenteng ilong ang may-ari ng mga matang yon. He was flashing and a very, very sexy smile. Hindi niya gustong aminin yon sa sarili. Nabigla siya sa pagsusurvey na ginagawa niya rito. Hindi pa niya nagagawa ni minsan na lantarang pagmasdan ang mukha ng isang lalaki, lalo na sa isang estranghero. Nang muli niya itong tingnan ay nakita niyang tinaas nito sa kanyang hawak na kupita. Mabilis nang iniwas ang mga mata. Presko, naisip niya. But he is very good looking, very manly. Sabi ng kabilang bahagi ng isip niya. Lihim niyang pinagalitan ang sarili sa mga isiping yon. Bakit ba siya nagsasayang ng oras sa ganung bagay? Kinagilap ng mga mata niya si Ronnie at nakita niyang nakapila pa ito sa buffet table. He flashed her a warm smile. Gumanti siya ng ngiti. Pinakiramdaman niya ang sarili kung magiging eratiko ang pintig ng puso niya dahil sa ngiting iyon. Tulad ng naramdaman niya nang nginitian siya ng estranghero, but she felt nothing. Ang naroon ay pamilyaridad sa may-ari ng ngiting iyon. Walang espesyal na kahulugan. Hindi na niya hiniwalay ng tingin si Ronnie kahit na natutokso siyang ibaling ang mga mata sa kinaroroonan na lalaking nagmamay-ari ng sexy smile na yon. Would you please join the other ladies in front? Anyaya ng isang magandang bridesmaid kay Leia. Abot-abot ang pagtanggi niya. Nagpapasaklolo, tumingin siya kay Ronnie. Go on Leia, it's just for fun. Pangungumbinsi nito. Nakisali na rin sa pangungumbinsing ibang single female guest na umuko pa sa kalapit na mesa. Pawang mga kamag-anak yun ni Ronnie. Para hindi naman siya masabihang killjoy, napilitan siyang tumayo na. Sinadya siya sa likuran pumesto para hindi niya masalo ang bouquet. Pero talaga yatang binibiro siya ng pagkakataon dahil tila sa harap mismo niya babagsak ang bouquet. Wala na siyang nagawa kung hindi saluhin niyon. For a while, she had a stupid thought na iabot yun sa sinumang naroon. Pero nagbagong isip niya. Nahiling na lang niya na sana'y matapos na yun agad. Pinaupo na muna siya sa isang tabi para bigyang daan ng mga binatang saluhin ng garter na ihahagis ng groom. Oh no, sa ikalawang pagkakataon ay nagkasalubong ang mga mata nila ng estrangherong lalaki. Kasama ito sa sasalo ng garter. Kinindatan siya nito. Isang matalim na irap ang sinagot niya rito. Her heart was pounding hard. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n ang epekto sa kanya ng pagkindat nito. Na para bang noon lang may kumindat sa kanya. Abot-abot ang dasal niya na sana si Ronnie ang makasalo sa garter. O kahit na sino sa mga naroon, wag lang ang estrangherong may maitim na mata. Parang nahipnotismo na siya sa garter na hawak ng groom. Nang ihagis nito yon ay nakasunod ang mga mata niya and she gasped nang makita niya kung sinong nakasalo noon. Leia's wish was not granted. Napapikit siya ng mariin. Of all people, ang preskong estranghero pang nakasalo ng garter. Ibig sabihin ay ito ang magsusuot ng garter sa binti niya. Para siyang robot na sumusunod lang sa agos. Nang may umakay sa kanya para pumunta sa gitna ay nagpatianod lang siya. Now, she was standing face to face with the man. And Lord, he was more gorgeous up close. Her heart was beating fast at natatakot siyang bigla na lang yung tumalon mula sa ribcage niya. He was overwhelming. Marahil ay 6 na talampakan ng taas nito and his eyes.
Parang nalulunod siya sa matamang pagkakatitig nito. "This must be my lucky day," nakangiting sabi nito sa kanya. And his voice was deep and manly. Bumagay sa lalaking itsura nito. Wala ba talagang pwedeng itapon sa mga katangian nito? Naramdaman niya may naglagay ng silya sa likod niya. Mabilis siyang umupo roon. She needed support dahil pakiramdam niya itatry daw rin siya ng mga tuhod niya. Anumang sandali, her bones were turning into water. Lumuhod ito sa harap niya at sinimulang isuot ang garter sa binti niya. Ang mga mata nito hindi inaalis pagkakatitig sa kanya. Tila nananantya ito kung anong gagawin niya para pigilan ito. "Higher! Higher!" Sigaw ng ibang bisitang naroon. Isang pilong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Nang makalampas sa tuhod niya, aktong itataas pa nitong garter. Muli narinig niyang kantsawan ng mga naroon. "Please," anas niya. "I thought you were mute." His lips twitched into a lopsided grin. Alam niyang pinamulahan siya ng muka sa sinabi nito. "Wow, you're blushing." Amused na sabi nito. Ang isang kamay nito'y marahang inihaplo sa pisngi niya. What? Na-amuse ito dahil nagbablush siya? San bang planeta galing ang lalaking ito? Natigilan siya, bigla siyang naging aware na patuloy ito sa marahang paghaplo sa pisngi niya, sending a tingling sensation all over her body. Mabilis niyang inayos ang naiinis niyang damit at agad na tumayo. Dahil sa ginawa niya, muntik nitong mawala ng balanse sa pagkakaluhod, but he immediately regained his balance. At bago pa siya makakilos ay maagap nitong nahawakan ng braso niya. "Where do you think you're going?" Tanong nito. "Babalik na sa mesa namin," sagot niya. Tumaas ang isang kilay niya. Ano bang inaasahan nito na makikipagkwentuhan pa siya rito? Waring nabasa naman itong nasa isip niya. "We have to pose for the camera." Ginuso nito mga bagong kasal na nasa tabi na nila. Both were beaming at her. The bride approached her and kissed her on the cheek. And she was shocked at the realization na hindi lang pala itong nasa malapit niya. May ibang tao pa palang naroon. Kanina pakaramdam niya silang dalawa lang ang tao sa bulwagang yon. God, and to think that he had been caressing her cheek in an affectionate way. At nakatingin sa kanilang maraming tao. Hinagilap ng mga mata niya si Ronnie, but before she could find him, nagbigay na ng instruction ng photographer. "You kiss her while the bride and groom kiss each other," sabi ng photographer dito. "Kiss!" Nagpanik na napatingin siya rito. Part of the ceremony, maikling paliwanag nito. "You're not." Nakulong sa lalamunan niyang tangkang pagprotesta nang marinig niya nagbibilang ng photographer. Nang bumaba ang mukha ng lalaki na pagkaiwas-iwas siya, wishing that his lips would land on her cheek. Pero nakasama pa yata ang pag-iwas niya dahil sa halip na pasngi sa mga labi niya dumapo mga labi nito. She stiffened nang lumapat ang mga labi nito sa kanya. Hindi niya kayang ipaliwanag ang init na lumukob sa buo niyang pagkatao. She was fully aware of his warm, moist lips pressed against hers. Gumalaw ang mga labi nito. He was giving her a real kiss. At hindi niya alam kung anong dapat na maging reaction niya. She was too shocked to respond. Nakaawang pa rin ang mga labi niya nang humiwala ito sa kanya. The kiss didn't last long. But she was already wondering kung mawawala pa sa isip niyang pakiramdam noon. At hindi na rin siguro mawawalang imaheng strangherong ito sa isip niya kailanman. Kung sana lang ay tumigil na ito sa matamang pagtitig sa kanya. "Leia?" Naputo lang ang pagkakahinang ng mga mata nila ng estranghero nang tawagin siya ni Ronnie. Saglit na nakita niyang dumilim ang mukha ng estranghero, lalo nang akbayan siya ni Ronnie in a possessive manner. Bagyatong yumukod bago lumayo. "Are you alright?" Concerned na tanong ni Ronnie sa kanya. Tumango siya. She was surprised to realize na may panghihinayang sa dibdib niya nang mawala sa harap niya ang estrangherong lalaki. "I'll take you home." Giniya siya ni Ronnie palayo sa bulwagan. Hindi na siya nagprotesta dahil tsak na magtataka ito kung sasabihin niyang gusto niya pang manatili doon. Funny, pero yun talagang nararamdaman niya. She still wanted to linger with the stranger. Pero isang bahagi ng isip niya nagsasabing hindi na siguro niya ito kayang harapin. Not after she allowed him to kiss her. Pinagbigyan na lang niya sariling lingunin ng pinanggalingan. At nakita niya ito doon, nakapamulsang isang kamay nito at nakatingin din sa kanya. Sa distansya nilang iyon, hindi na niya kayang basahin ang ekspresyong nasa mukha nito. Pareho kaya sila nang nararamdaman ng mga sandaling iyon? Bumubuntong hininga, tinuon na lang niyang pansin sa nilalakaran. "Hey, it was just for fun. Kalimutan mo nang nangyari." Alon ni Ronnie sa kanya. Tumango siya, but deep in her heart,
She knew she would forever be haunted by the memory of the stranger who kissed her. Wow ate, makakarating ka na sa Amerika. Excited na bulalas ni Zenny, kapatid to ni Leia sama. Tumunog ang kutsarang hawak ng tatay nila nang bumagsak yun sa pinggan nito. Walang salitang tumayo at lumabas ng bahay. Pagpasyensyahan mo ng tatay mo, Leia, paghingi sa kanya ng dispensa ni Tia Lena, ang pangalawang asawa ng tatay niya. Wala ho yun, Tia. Sanay na ako kay tatay, sagot niya. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at pagkatapos ay bumaba na rin ng bahay. Gusto niyang makausap ang ama. Mula nang dumating siya doon noong makalaway, hindi pa niya ito nakakausap. Alam niyang iniiwasan siya nito simula nang malaman nitong aalis siya patungong Amerika. Sinalubong siya ng sariwang hangin nang makalabas siya ng bahay. Hinagilap ng mga mata niyang tatay niya. Natanaw niyang nakaupo ito sa isang mahabang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Lumapit siya rito. Sunod-sunod ang paghitit nito sa sigarilyo. Tay, tapos ka na bang kumain? Tanong nito. Tumango siya at umupo sa tabi nito. Pinagmasdan niya ito. Bihira siyang umuwi sa La Union kaya nanibago siya sa itsura nito. Malayong-malayo nito sa dating makisig at masiglang amang nakilala niya. Maybe he had started to grow old. Sa linggo na po ang flight ko papuntang Amerika. Simula niya. Mula nang mag-aaral siya sa kolehiyo sa Maynila, bukang bibig na niyang mga sulat niyang pagnanais na makarating sa Amerika. Hindi mo sinasabi sa akin yan ngayon para magpaalam, hindi ba? Ni hindi ito tumingin sa kanya. Nanatili itong nakatanaw sa palayan. Tay naman. Malaki ka na, Leia. Alam mo na kung anong ginagawa mo, sabi nito. Kung sa bagay, mas malaking kikitain mo doon, dolyar. Alam niyang hindi yun ang dahilan kung bakit gustong-gusto ko makarating doon, sagot niya. Nagdarandam siya dahil sa tono ng pananalita nito na parang pera lang ang habol niya. Hindi ko alam. Matalim na sagot nito. Napansin niyang umilap ang mga mata nito. Hahanapin ko roon si nanay. Narinig yung marahas ang naging paghihinga nito. Kumuyom ang palad nito pero hindi siya nakaramdam ng takot. Alam niyang hindi ito nananakit. He had always been quiet and reserved. Kahit kailan, hindi sila nito pinagbuhatan ng kamay. Para ano pa, mapait na tanong ito. And she knew it. Nakita niyang pait at sakit na nasa mukha nito nung iwan sila ng kanyang ina. His face had been blank and emotionless. Inakala nga niyang wala na itong pakiramdam. Hindi siya nito inalo nung umiyak siya at humabol sa nanay niya. Nagpatuloy ang buhay nito na parang walang nangyari kaya akala niya hindi nito ininda ang pag-alis ng kanyang ina. But seeing him now, nagbagong pananaw niya. Pagkatapos ng napakahabang panahon, na-realize niyang nasaktan din pala to. Tinanong kita, Leia, ulit nito. Ano pang saysay na hanapin mong iyong ina? 15 taon na mula nung iwan niya tayo. Marami akong gustong malaman, tay. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit niya tayo iniwan. Kung bakit hindi niya tinupad ang pangako niyang babalik siya, sagot niya. Bahagyang nanginig ang boses niya. Kahit sagutin ka niya, wala nang magbabago. Naroon ang resignation sa boses nito. Meron, siguradong magbabago. Tay, pwedeng mabagong pagtingin ko sa kanya. Nasa halip na magalit, maintindihan ko siya. By then siguro pwede na ako magsimula ulit. Pinahid niya ang luhang naglanda sa pisngi niya, tumingin ito sa kanya. Nakaguhit ang pagkagulat sa mukha nito. Hindi ako kagaya niyo, tay, na hindi naapektuhan ang pag-alis niya. Dinala ko sa puso kong sama ng loob. Anong klaseng inang magagawang iwan at tikisin ang kanyang sariling anak? I had been bitter at naging obsession ko nang makaharap siyang muli. Ang sabihin sa harap niya ang sakit at paghihirap ng loob na dinanas ko dahil sa ginawa niya. Pakiramdam niya isang parte ng pagkatao niyang nakalaya nang sabihin niya yon. Somehow, it felt good to share her feelings with her father na kahit kailanman hindi niya nagawa. Anak, hindi ko alam na hinihingi kong bendisyon niyo sa pagpunta ko sa Amerika at pinapangako kong hindi ako babalik dito nang hindi ko nalalaman kung anong nangyari sa kanya. Pinitik niya sa anumang sasabihin nito. Hanggang saglit na waring nag-isip ito pagkuway marahan tung tumango. Binibigay ko sa iyong bendisyon ko. Salamat, tay. Tumayo na siya, papasok na po ako sa loob. Leia, narinig niyang tawag nito. Lumingon siya. Nakita niyang parang may gusto itong sabihin sa kanya. Pero mamaya ay umiling ito. Sige na, magpahinga ka na. She wanted to stay and talk to him. Pero nang muli siyang lumingon, nakita niyang papunta na ito sa may palayan. Mahirap na nga sigurong tibagin ng padar na nakapagitan sa kanila. Sa loob ng 15 taon ay tila lalo pa yung tumaas at tumayog. Kung gaano katagal na walang kanyang ina, ganun katagal na rin kibuing dili siya ng tatay niya. Nanikip ang dibdib niya sa isiping iyon nang umalis ang nanay niya para na rin itong isinamang tatay niya sa pag-alis.
and she was left all alone.